Good day everyone. So, last time may mga uploaded tayo ng mga lessons sa ating Google Classroom. Ito is continuation lang din ng program structure, which is ang repetition. Kung matatandaan nyo sa ating program structure, meron tayong tatlo. Yun yung sequence, selection, at repetition. So, yung sequence, going back sa discussion sa ating flowchart, meron tayo doong start, and then input, process, output, end. So, yun lang yung kanyang process na meron. Sa selection naman is nagkaroon siya ng Boolean or nagkaroon siya ng yes or no, true or false. Selection, also known as decision. Kasi, based doon sa inyong condition, magre-rely kung ano yung kanyang sunod na step na gagawin. So, meron tayo doong if statement at case statement. Sa if statement, meron tayong if then, and then meron tayong if else, if then, else if pala. Then meron tayong nested if. Meron naman tayong case statement, and then ang ating gagamitin sa repetition is do while, do until, and then for loop na statement. Repetition, also known as iteration, or mas kilala siya bilang looping. Okay, so do while muna tayo. So do while or do while loop statement is used to execute a set of statements only if the condition is satisfied. If it repeats the enclosed block of statement while a Boolean condition is true. Otherwise, it will end if the condition is false. Ibig sabihin sa do while, ating do while. So, meron tayo dito kung tinatawag natin mag-repeat lang siya dun sa body ng loop. If magbago lang is condition statement program statement, is yung loop is true. Parang otherwise, mag-end na yung ating loop. Ito yung structure or syntax ng ating do while. So, meron tayo dito, constant lang siya, hindi siya nagbabago itong do while. Magbabago lang is condition statement at program statement. Yung loop is, parang lang din siyang end if. So, yun yung kanyang pang-end ng loop. Okay, next. Okay, example ng mga daily activities na may kinalaman sa do while. So, meron tayo ditong I smile while I am happy. I yell while I am mad. I sleep while I am tired. We listen while the boss is talking. And then I rest while I am weak. So, napansin nyo is kinoconnect siya sa repetition or looping. Kasi hanggat ang condition is true, is mangyayari siya. Okay, so next natin. Meron tayo ditong task. Example is, while time is less than 5 p.m., continue working. Ibig sabihin is, nakadepende siya sa set nating clock. So, sa clock natin, assume natin na 8 a.m. yung start ng trabaho mo. Okay, sa condition natin dito, do while, ibig sabihin dito sa do while, habang gagawin niya yung loop habang ang clock natin is lesser than 5 p.m. So, dito sa ating nakalagay dyan, 8 a.m. ang clock natin. So, 8 a.m. is lesser than 5 p.m. So, ang sagot natin is true. Kasi lesser siya sa 5 p.m. So, gagawin natin, increment natin. Assume natin ang incremental natin na value is per minute. So, 8 a.m. Pag nag-increment siya, magiging 8:01. Iikot na naman siya. Then, mag-i-increment na naman 8:02 hanggang sa umabot siya ng 4:59 p.m. So, 4:59 p.m. is lesser than 5 p.m. True or false? So, magiging true siya. Pag increment niya, naging 5 p.m. na siya. Iikot ulit siya dito sa loop. 5 p.m. is lesser than 5 p.m. So, hindi siya less, hindi din siya greater. Kasi sila ay equal. Kaya ang gagawin niya is false and then mag-i-end na yung loop natin. Nakuha? Next is, okay, so ito pala, ito yung body ng loop. So, kasama din yan sa body ng loop. Pwede kayo magdagdag dyan ng mga statement pa. So, sa do while, sabi daw dito, control structure or program structure, do the loop
while the condition is true. Yun yung kaninang na-discuss natin. So, gagawin niya yung loop as long as yung condition is na-meet at naging true. Otherwise, mag-i-exit na siya sa loop. Okay? Another example, meron tayo dito. Okay, so magdi-display siya from 0 to 9, nakadepende sa ating do while. So, kunwari, set natin si I as integer. So, 0, set natin 0. Ang next natin is yung ating condition. Ito yung ating condition. So, yung condition natin, I is lesser than 10 or less than. So, gawin mo daw habang si I is lesser than 10. So, ang initial value ni I is 0. So, 0 is lesser than 10, true or false. So, magto-true siya, and then dito pupunta, and then display siya ng do while, and then yung value ni I is 0. So, 0 ang nilagay dyan. Increment. Pwede nyo gamitin itong symbol na yan, gumagana yan sa coding, or pwedeng ito. So, depende sa inyo. And then, increment siya. So, 0 plus 1 is equal to 1. So, increment siya, ikot ulit. Do while. So, 1 is lesser than 10 kasi ang value na ni I is, tanggalin natin, gawin natin siyang 1. So, 1 na siya. So, 1 is less than 10, true or false. So, ikot siya dito. So, di-display niya, do while ang laman ni, okay, wait, erase ko muna to. Dito ko na lang ilagay, para hindi malito. Magiging value na is 1. So, erase ko muna para medyo makakuha nyo. So, I is less, si I, ang value niya is 1. So, 1 is lesser than 10. So, pag increment siya, i-display niya si do while, and then yung laman ni I is 1. After nun, mag-increment si I. So, 1 plus 1, ang value niya is magiging 2 na. So, 2 is lesser than 10, true or false. So, ang magiging value niya is true or false. So, ang sagot is true. So, gagawin niya, i-display daw niya si do while. Do while. Gagayahin niya lang to kasi siya ay nasa loob or siya ay nasa string. Pwede kayo maglagay kahit ano dyan sa loob ng string. And then, may space kasi naglagay tayo ng space dito. Pag hindi tayo naglagay ng space, so wala siyang space. And then, laman ni I is 2. So, lalagyan natin 2. And then, increment daw si I, magiging 3 daw siya. So, 3 is lesser than 10. So, yun yung gagawin niya until, balik ko lang ulit siya. Paano ba? Assume natin na nasa bandang last part tayo. Medyo mahaba yung simulation natin eh. Okay, assume natin na nasa 9 na siya. Ay, nasa 8 pala. 8 is lesser than 10, true or false. So, ang sagot niya is true. So, display niya si 8. So, i-display niya si 8. And then, increment si I pala ng 1. Okay, so 9 plus 1. So, 9 plus 1, excuse me. 8 plus 1 pala is equal to 9. So, 9 is lesser than 10, true or false? So, true. And then, gagawin niya, di-display niya si do while, and then yung laman ni I is 9. Current laman ni I is 9. Then, increment si I. So, ditong part, 9 plus 1, ang sagot niya is 10. So, 10 is lesser than 10, true or false? So, ang sagot niya is false. So, mag-i-end na yung ating program. Paano ba natin siya gagawin sa ating Visual Basic? Okay, so, open tayo. Okay, so, new project lang ako. And then, ito, tanda natin, form application.
Windows Form Application, VB ang nakalagay. Yung iba, last time, nung nag-check ako, ang nakalagay is nasa ibang tawag dito, programming language, nasa C++ sila. So, check nyo, dapat yung symbol is may VB. Okay, so ditong part, gagawin natin yung nasa slide natin. Ito yung ating code. So, ikakopy natin yung code natin. Copy lang natin siya. And then, maglagay tayo ng hanapin natin si list box. Okay, so list box, stretch lang natin siya. And then, dito sa ating form load, ito, form load natin, wala tayong lalagay sa ating list box ha, form load yung tinap ko. Okay, so ito siya, form load 1. And then, ipipaste ko lang dito yung code kanina. So, list box 2 pala yung nalagay ko. So, gagawin ko siyang list box 1. So, yun yung laman, yun yung pangalan ni list box. Okay, pwede siya lang lagyan ng pangalan na do LST okay, so kunwari do while nilagay natin. Wait lang, nagalagay ako ng do while lang muna para hindi ka malito. Yan, so do while yung nakalagay dyan, automatic naman ma-replace yung kanyang name. And then, sabi dito, si do while daw is, tandaan nyo, kung tama yung naming nyo, ibig sabihin lalabas to. Pag hindi yan lumabas, ibig sabihin mali yung nilagay yung name. So, ito, pwedeng magbago to, pero as is lang natin, para paras lang sa ating program, or sa ating slide. So, pag ipapara natin siya, okay, so ito yung itsura niya. Automatic siyang naka-display kasi nilagay natin yung code sa form 1 na load. Form 1 load. Okay, so close lang natin. And then, okay, so yun yung kanyang itsura pa. I-code natin yung do while. Okay, next naman is do until. Okay, so do until statement is used when we want to repeat a set of statement as long as the condition is false. So, kabaliktaran siya ni do while. Si do until naman, gumagana yung loop as long as false yung value. So, the condition may check the beginning of the loop or the end of the loop. To check the condition of the at the beginning of the to check the condition at the beginning of the loop, the statement inside the loop are checked only if the condition is false. It exits out of the loop when the condition is true. So, ang kanyang syntax is do, until, and then condition statement, kung ano yung gusto nyong condition na ilagay, and then program statement, and then loop. Okay, so ito yung kanyang example. So, kanina, di ba ang nakalagay is, ito, I smile while I am happy. Ang ginagawa naman, pag kinompare naman natin siya sa until, ito siya. I smile until I am sad. I yell until I am calm. So, ang idea niya is, gagawin niya yung isang bagay hanggang sa maging true yung value niya. Do something until a certain condition is true. Habang hindi pa siya true, may gagawin siya. So, pag nag-true na siya, is mag-exit na siya kasi ang gamit niya is until. So, hindi siya while. So, pag while is ongoing. Pag until is yun yung parang gawin mo to hanggang sa, ang dual naman is gawin mo to habang, tagalogin nyo lang, medyo makakuha niya yung idea. So, I cook until the food is done. I work until. So, pag ginawa natin to, yung kanina, I work while, ano nga yun?
while time is less than 5 p.m., continue working. So, kasi nga siya, ongoing ang while. Samantalang pag do until is ganito siya. I work until 5 p.m. So, paras lang din siya. Set lang siya ng time as 8 a.m. Magkakaiba lang siya is dito sa condition banda. Kasi ang ginamit natin is equal. So, kung itong part na to is set 8 a.m. So, do until ang time is mag-equal sa 5 p.m. So, gagawin niya, kung ang time is 8 a.m., 8 a.m. is lesser than 5 p.m., true or false? Equal ba sa 8 a.m. sa 5 p.m.? So, false ang value, mag-i-increment siya. So, iikot siya dito. Mag-increment siya, kunwari, by minute uli. So, maging 8:01. So, ganun nang ganun siya. Pagdating mo ng 4:59 p.m. is equal sa 5 p.m. True or false? So, false siya. Increment yung clock natin, magiging 5 p.m. Iikot uli. 5 p.m. is equal to 5 p.m. True or false? So, ang sagot niya is true, kaya mag-i-end na siya. So, ganun lang din. Paras lang sila ng result, magkaiba lang yung paraan kung paano siya gawin. Okay, so ganito. Example uli. Yung kanina, ginamit natin is do while. At ang ating incremental value, hindi ko pala napalitan to, is gawin natin siyang 2, hindi siya 1. Wait lang. Replace ko lang siya. So, sabi dito is, isinet down natin yung I natin as 0, and then, dito sa part na to, gawin mo daw hanggang sa maging equal sila. Okay, so itong gagawin niya, magkakaroon siya ng, or magdi-display siya sa list box ng do until, yun nga yung I. So, ditong part, sinat natin si I sa 0. So, 0 is equal to 10, true or false. So, ang value niya is false, kaya, di-display niya lang naman ni I. Katulad ng kanina, is, yung I natin magiging, from 0, display niya, and then increment tayo. 0 plus 2, ang sagot is 2. So, 2, ikot ulit siya. 2 is equal to 10, true or false? Ang value niya, so false, display niya doon, do until 2, or do until, and then yung laman ni I is 2. Increment ulit siya, magiging 4, kasi 2 plus 2 is equal to 4, and then ikot siya. 4 is equal to 10, true or false? So, false siya, display niya to, and then, increment ulit. 4 plus 2, kasi ang laman ni I is 4. 4 plus 2, 6, increment niya. Hanggang sa maging 8 siya. So, balitin sa 8, 8 is equal to, for example, ito. 8 is equal to 10, true or false? Ang sagot niya is false. So, display niya si 8. And then, increment si 8. 8 plus 2 is equal to 10. Increment siya. Pagdating niya dito is ganito. 10, mag-increment kasi siya. So, 10 is equal to 10. True or false? So, magiging true siya. Hindi niya na gagawin si 10. Bakit? Kasi, ang nakalagay lang dito is pag nag-false value lang siya. Nag-true yung 10 is equal to 10. So, exit na siya doon sa ating condition. Kaya, ang sagot niya lang is ito. So, ganyan lang gagawin ko. Nakopy ko siya. Lalagay ko lang siya dito. Replace ko lang to. And then, paste ko lang siya. So, palitan natin yung ating laman or pangalan ng ating list box. Dapat pa hindi ko na lang pinalitan. Okay, done. Okay, ito na lang. Paste ko lang siya. Baka kasi malito kayo. Okay. Hindi ko na siya pinalitan. So, ito siya. Pag ipaparan natin siya,
of the loop niya. Okay, so next natin, so ganun lang din siya. So meron tayong tinatawag na pre-test at post-test. Pero kadalasan ang ginagamit is pre-test. Yung, ibig sabihin ng pre-test, nauna yung condition kesa sa body of the loop. Meron kasi tayong tinatawag na post-test, nauna yung body of the loop sa condition. So, yun yung kanyang pinagkaiba. Pero, yung structure niya is hawig lang din. Okay. So, ito po yung mga example niyang do while. So, I check the gas gauge. Yun yung condition natin before I start driving. Yun yung body of the loop. So, set ng gas gauge. Kung nakita niya na yung gas gauge is greater than empty, ibig sabihin, kunwari, meron pang laman na kalahating litro. So, true siya. Then, drive car, use gas. So, gumagana. Nagmaminus siya. Siyempre, habang ginagamit mo, nababawasan yung gas mo. So, kung ang gas mo is nag-empty, so, hindi na siya greater than empty kasi equal sila. So, mag-false na siya. So, ganun lang din siya. Siyempre, yun nga. Okay, next is, ganito yung itsura niya pag ginawa natin siyang post-test. Kasi ito is pre-test na una si condition sa body ng loop. So, dito naman, I check my gas gauge after I start driving. So, dito, nag-drive muna ako, gumamit muna ako ng gas, bago ko chinek kung ubos na ba yung, or kung malapit na maubos yung gas ko, or hindi pa siya ubos. So, pag nag-true, ang gulo ko. So, ganun lang din yung structure niya kanina. So, paras lang din sila. So, yun lang. Medyo nakakalito kasi pag gumamit kayo ng post-test kasi nauna nga yung body ng loop kesa sa condition. Bago niya matrap yung condition nyo, na-execute muna niya yung body ng loop. So, ito yung example ng do while condition is true and then do until the condition is true. So, ito yun siya. Pag nag-true, si do while, and then ito din, true si do while. Ito naman, sa do until, dito siya sa ilalim. So, wala naman silang pinagkaiba. Yun na yung structure lang nung pre-test at post-test. Okay? So, next. So, another example ng do while. So, pwede kayo maglagay kahit anong condition ang ilagay nyo dito. Dito yan nakalagay. Condition. Okay? So, dito may example tayo. Ang gusto nating ipalabas is from 1 to 5. So, nagset tayo ng 1. So, si 1 is lesser or less than or equal to 5. So, ang gagawin niya, i-display niya si 1. And then, increment. So, ikot na naman siya. Ganun ang gagawin niya hanggang sa maging 5. So, 5 is less than equal to 5. True or false. So, magiging true siya kasi nga, si 5 is hindi siya less than 5. Pero, equal sila. Kaya, di-display niya si 5. And then, increment siya. 5 plus 1 is equal to 6. 6 is less than equal to 5. True or false? So, false siya. Kaya, mag-i-end na siya. Ito na yung result ng ating program. Next naman, do until. Ito yung tinatawag natin na post-test. So, nasa ilalim yung loop natin, condition natin. So, ito daw, set doon natin. So, yung kanina, ba't pala 1 yung nilagay ko? Okay, so, ito yung kanyang condition. And then, 0 to 4. Dahil, ang nilagay natin dito is do until. Ibig sabihin, okay, so, gawin na lang natin. So, I is equal to 0. And then, display si I. So, ang laman ni I is 0. Pagkatapos nun, mag-i-increment siya. After niya mag-increment, so, 0 plus 1 is equal to 1. So, 1 is equal to 5. True or false? So, false siya. Iikot siya doon sa taas na naman. And then, display niya si 1. And then,
1 plus 1, so maging 2. 2 is equal to 5. True or false? So, false siya. Iikot naman na siya. So, ganun ang ganun ang kanyang flow hanggang sa dumating sa 4. Kunwari, ditong part. 3 plus 1, sagot niya ay 4. 4 is equal to 5. So, hindi sila equal. Punta siya sa taas. And then, display niya si 4. After nun, 4 plus 1, ang sagot is 5. 5 is equal to 5. True or false? So, true siya. Kaya mag-i-end na siya. Okay?